doon naman pastor, doon ako interested naman. Paano po dalhin niyo na ako do'n, paano po nagsimula yung shift ninyo na from reform to free grace? Yung Yeah, perspective. hindi naging madali, Pastor Amp, 'no, hindi Oh, naging lalo ang madali tagal kasi niyong hino-hold yung ano na yun pastor, ang tagal niyong actually pumasok ako sa Grace, 2015. oh, isipin niyo tas ang 2015, tagal niyo ng oo. ang tagal niyo na From sa 2015 below, ang view ko reform, eh. ah, Kaya nga nung pumasok ako, may mga unang taon ko sa Grace, talagang minsan nakakadebate namin yung professor namin. May pinanghahawakan kami, di ba? Ay may kasama pa ako na kaparehas ko, kaklase ko, magkaklase kami. Minsan napagtutulungan namin yung professor sa Grace. Kasi iba yung interpretation namin. Tapos sa mga discussion, di ba? Talagang lutang na lutang yung pagiging reform ko. And pero sabi niya, itong magandang sinabi ng professor sa akin. Siya yung si Dr. Wilson. Sabi ni Dr. Wilson, sabi niya, it's okay na yan ang view mo. Pero be open. Sabi niya, maging open ka rin. Tingnan mo, and gumamit ka ng mga ito nga, nag-aaral ka ng hermeneutics. So, inaaral natin paano mag-exegete, nagda-languages ka. Gawin mo yan, tapos i-compare mo yung kung ano yung pinanghahawakan mo ngayon. At from there, ikaw mismo makakadiscover kung anong tama. So doon nagsimula yon. So yun, nangyari yung gano'n. Ang sabi ko, Lord, grabe. Ito palang pinanghahawakan ko. Kasi ibigyan kita na example. No? Yung isa sa pinanghahawakan ko nun, yung faith is a gift. At ang gamit ko, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Lagi yan. Yes. Sabi ko, it's a gift mo, di ba? Sabi nga, by grace you have been saved through faith. It's a gift, di ba? So, ang faith is gift. Tapos, siyempre, nung natututunan mo na yung palang faith ay ang gender niya, babae. Tapos, yung gift ay neuter, wala siyang kasarian. So, hindi pwedeng mag-match yun. So, doon pa lang naumpisa niya, hindi pala pwedeng gamitin ng Ephesians chapter 2, 8 to 9 as reference, as para sabihin na gift ang faith. So, medyo napaisip na ako. Pero hindi ko pa rin binitawan, siyempre, ang aking pagiging reform. So, doon pa lang. So, yung isang good example na pag gumamit ka ng tamang paraan or sabihin natin methodology, lalabas talaga yung totoo. So, yung mga ganon, then, yun nga, tapos I started listening din. Sabi niya sa akin, makinig ka, pakinggan mo, and then i-weigh mo rin, then you decide. So, siguro yung pagiging open. Kasi siyempre, pag most of the reform talaga na tulad ko, sarado eh. Parang RC din yan eh. RC. Actually, sarado. yun yung gusto ko itanong sa'yo, Pastor. How's your heart? How's your attitude while nung nasa ganong conviction ka, nasa reformed conviction ka, Pastor? Ayun. Sabihin na natin, I'm not against hindi naman sa to. Talagang feeling ko noon, superior ako, parang gano'n. Yun yung feeling ko eh, nung nasa reform ako na tama ako, mali ka. No, lahat ng makausap ko mali. Parang gano'n. So, pero nung na-expose ako sa free grace, nagsimula akong mag-embrace, sabi ko, mag-open at mag-embrace. Sabi ko, hindi lang pala reform ang dapat view na dapat na matutunan ko. At the same time, dapat i-consider ko rin yung iba na brothers ko. Kasi, di ba, ako sa reform person, lahat ng hindi ko kasundo, hindi ko brother yan. Iba yan. Hindi yan, para sa akin, minsan nga, buti nga, hindi ko na ginagamit yung word na heretics eh. Heretic yan, di ba? Parang ganun yung ugali ko, may pagka-superior. Which is, siyempre, hindi naman lahat ng reform ganun na ugali. Ako ba ganun na ugali? Yan din po yung gusto ko i-klaro. Hindi po namin gine-generalize na lahat ng mga reformed ganito. It's just based on kung ano po yung experience. Yes, may mga good reform and Calvinist na mga believer. Mas makita mo sa kanila na pag medyo na sila nga mismo yung mag-check sa iyo, huwag mo masyadong
kang masyadong mayabang, kasi sila yung ano. Pero mga Reform and Calvinist yung dapat maging open kasi sila yung magsasabi. Pero ako, experience ko ganun. So pag ano nga mga early na ano, pag mga debate, di ba? Ano yung sa forum, di ba? Yung mga yung debate. Talagang nakipagbakbakan ako noon. Talagang kasi pinipilit ko na kami, ako tama. Mm. Tama itong theology ko, tama itong view ko. Pastor, May ganun ako. meron familiar po ba kayo dun sa ano, sa Dunning-Kruger effect? Dunning-Kruger effect. Yung Dunning-Kruger effect po kasi, Pastor, parang ano siya eh, isa siyang parang isang nangyayari siya, effect siya na nangyayari sa brain natin. Yung Dunning-Kruger effect daw po is it's more of parang kapag less pa yung knowledge mo sa isang bagay, sobrang taas nung pride mo. Pero Uh, the more na, mas nadidiscover mo yung isang bagay, parang alam mo yun, mas nagiging lower, mas na-humble yung ano, mas na-humble ka na parang nare-realize mo na, okay, marami pa pala akong kailangan matutunan. Ganyan. For example, ito, Pastor, ano, ito naman po, sa life ko, as a musician, dati, Pastor, nung time na una akong natuto na tumugtog, feeling kong yabang-yabang ko na, parang, talagang ano, ito, galing ko tumugtog, ganun. Pero nung, ano po, mas lalo po ako nag-aral pa ng music, sabi ko, di pa pala ako magaling. Feeling ko lang pala magaling ako, madami pa pala akong kailangang matutunan, no? Kaya yan po yung ano eh, Dunning-Kruger effect. Sa akin naman, Pastor, gusto ko na naman, yes. ako po kasi, before, yung una po talaga ako nag-search na yung talagang i-deepen yung study ko sa theology. Kagaya po sabi ko kanina, ang pinakauna ko talagang inaral si Wayne Grudem. Wayne Grudem, R.C. Sproul, may mga books po ako niyan ni ano eh. Tapos, syempre, nung time po na yun, parang, dahil parang bago pa lang ako nag-aaral, nag-ask po ako ng ano, Mm. nag-ask po ako ng help sa mga kakilala ko na mas may alam sa theology. Wala pa akong alam no'n, Pastor, hindi ko pa alam na may Reformed, may Arminian. Wala Mm. pa akong alam na gano'n. Pero ang alam ko lang, ito mga mas maalam 'to sa akin sa theology, kaya sa kanila ako mag-a-ask ng help. Mm. So, nung meron akong kinausap, Pastor, na ano, na friend ko, kasama ko po siya dati, ano rin siya, Pastor, eh, nasa banda rin, hardcore, ganyan. Tapos, nung nagsabi po ako sa kanya, nabanggit ko sa kanya na, yun nga, nag-aaral ako ng theology, ganyan. Tapos sabi ko, meron akong Oo. book ni R.C. Sproul. Tapos sabi niya Oo. sa akin, ay, masisira buhay mo masisira buhay mo dyan. Tapos parang, ano kasi siya, Pastor, parang, ang I think ano naman po, eh, kumbaga at his best intention yung gusto niyang sabihin, eh. Kumbaga parang alam mo yun, masira yung life ko na parang, mare-realize ko kung gaano ako ka-sinful, ganyan. Pero later on na lang po, kumbaga nung time na sinabi niya sa akin yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya nun. Sabi ko, "Ha? Ayokong masira yung buhay ko." Parang ayun, kaya, yun, parang dun po ako na pero yun nga, Hindi ka na nagtuloy. Hindi ka na nagtuloy. hindi, nag-ano pa rin ako, Pastor, nagtuloy pa rin ako, tinuloy ko pa rin, natapos ko pa rin yung basahin yung ano, yung, ano ni Wayne Grudem, yan, systematic theology. Yun, kaya pero ano naman yun, Pastor, more on personal study lang po, hindi po ako kagaya sa inyo. Ayun, disclaimer lang po, hindi po ako graduate ng Bible school, hindi ako Mm. ano, nag-pastor ako kasi nag-ano lang ako, nag-take over lang ako sa leadership ng aking binan. So, kaya yun, itong mga ganitong conversation, this is me trying to learn, trying to learn din para sa mga taong mas alam kong mas eksperyensado sa akin, kagaya ni Pastor Jay.